expresses. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, all welcome to come inside. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ay nagbabalik na sa pangkaraniwang panahon. Tapos na ang mga okasyon, tapos na ang piyesta, wala nang pagdiriwang. Minsan, hinahanap natin ang special sa ating buhay. Mas gusto natin yung kakaiba o extraordinaryo. Pero nakakalimutan natin na sa pangkaraniwan at ordinaryo ay buhay na buhay ang Diyos. Kahit na sa simple ay nararanasan natin ang biyaya at grasya ng Diyos. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan hindi natin pinansin ang mga binibigay niya pang araw-araw na pangpapalakas sa atin. At para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pinupo
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga Hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang Panginoon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay, at sasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin, upang mawala sa inyo ang pagkabaha-bahagi.
sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nabalita ni Jesus na binilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, o hindi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zebulun at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea, na mga hentil. Itong bayan na apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito, siya'y ngayon tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya ay, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya dalawang mangingisda, si Simon, na tinatawag na Pedro, at ang kanyang kapatid na si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila,
Sumunod kayo sa akin at gagawin kayong mamamalakaya na mga tao. Noon din iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at pinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuti at magandang kalagayan. Amen? God is good, sobra-sobra. Sobra-sobra, God is good. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung ako po ang tatanungin, mas gusto ko yung mga superhero natin na mga Pilipino kaysa sa mga superhero na mga Amerikano. Bakit? Kasi kung pag-iisipan niyo po, kung titignan niyo at susuriin niyo, yung superhero ng mga Amerikano, tamad. Habang yung mga superhero po natin, o yung mga action star natin, may pagsusumikap. Mas maganda pong panoorin at subaybayan yung kwento ng mga superhero ng mga Pilipino. May suspense, may drama, may aabangan ka talaga. Halimbawa na lang po, sipin nyo ha, si Captain America. Paano po naging superhero si Captain America? Paano siya lumakas? Tinusukan daw po siya ng super serum. Ano po yung tusok na yon? Sipin nyo, hindi po ba drugs? Hindi po ba steroids? Parang tinuturuan mo yung mga bata na gumamit ng masamang gamot. Di po ba? Sa pangalimbawa po, si Superman. Agad, malakas na siya. Alien siya, nakakalipad siya, mabilis pa daw po siya kaysa sa isang tren. Barilin mo siya, hindi siya tinatablan. Wala nang makakatalo sa kanya. Hindi po ba parang napaka-boring nun? Habang si Captain Barbell, bago po siya lumakas, isa muna siyang payat, mahina, patpatin, madalas, inaaping binata. Pero pagkatapos po niyang buhatin yung magic barbell, dun po siya lumalakas. Dun siya nagkakaroon ng superpower. Ano pong tinuturo nito? Na kailangan mo munang magbuhat, magtiyaga sa mabigat bago ka lumakas. Di po ba mas maganda yon? Di po ba mas dramatic yon? Si Wonder Woman, isang diyosa. Malakas na rin siya agad. At kahit napatayin mo siya, muli siyang mabubuhay. Ano pang aabangan mo dun? Habang yung counterpart po niya sa ating mga Pilipino, sino? Si Darna. Bago maging superhero si Darna, isa lang po siyang mahirap na dalaga. Madalas sakitin din. At kailangan muna niyang lunukin yung bato bago po siya lumakas. Di po ba? Ano po yung aral doon? Kailangan mo munang lunukin yung mahirap para ikaw ay lumakas at guminhawa. Si Batman, ano pong superpower ni Batman? Kayamanan. Di po ba? Magpasalamat po si Batman, meron siyang minanang kayamanan. Doon po niya kinukuha yung panggasto sa mga ginagawa niyang gadget. Kung hindi mayaman si Batman, wala siyang kwenta. Di po ba? Pero sino pong pantapat natin kay Batman? Sino po? Si Leon Guerrero. Sino po siya? Kilala niyo po? Si Lito Lapid. Sipin niyo po, kung alam niyo yung mga pelikula ni Lito Lapid, dalawa po yung kalaban niya, pero isa na lang yung bala niya. Anong ginawa niya? Kumuha po siya ng kutsilyo. Binaril po niya doon sa kutsilyo. Nahati. Patay. Kaya po ni Batman yon? Hindi. Hindi po ba? Kahit na po lumabas na yung bituka ni Lito Lapid, di ba? Nakikilaban pa siya. Napatay niya, natalo niya yung mga kalaban niya. Kaya po ba ni Batman yon? Hindi. Kaya pansinin niyo po, tayo mga Pilipino, mas masipag tayo kesa sa mga Amerikano. Bakit? Kasi naturuan tayo ng mabuti sa pamamagitan ng kwento ng ating mga superhero o action star.
nalaman natin sa kwento nila, walang biglang instant na lakas. Bago ka umasenso, kailangan mong dumaan sa hirap. Hindi rin dapat ikahiya na magsimula ka sa maliit o sa wala. Kasi kahit na konting puhunan lang, kahit na maliit na bato lang yan, kaya mo pa ring lumaban. At ang isang magandang aral pa ay ang tunay na lakas ay galing sa pagsubok. Amen? Your pain gives you strength for your purpose. Kaya mas magandang panoorin po, tangkilikin ng sariling atin. Manood naman po kayo ng mga kwento ng ating Pinoy superhero. Kasi ang ganda po ng tinuturo nila sa atin, na kahit na ordinaryo ka, may halaga ka. Amen? Na kahit na wala kang superpower, pwedeng maging super ang buhay mo. Amen? Tinuturo po sa atin, pinapaalala sa atin, hindi masama ang pagiging ordinaryo. Mga kapatid, minsan kasi, yan ang problema natin nahihiya tayo sa normal. Parang gusto natin palagi may extra. Gusto natin ng ekstrang ganda, ekstrang yaman, ekstrang sikat, ekstrang perfection. Pero ang totoo, ang ordinaryo, kahit nakakaunti, ang ordinaryo ay madalas doon gumagalaw ang Diyos. Amen? Ang ordinaryo, kapag dinaan mo sa kamay ng Diyos, nagiging extraordinaryo. Basahin niyo man po sa Lumang Tipan, yung pong tungkod ni Moises. Aba, nakakagawa ng milagro. Nilagay sa dagat, nahati ang Red Sea. Di po ba? Si Samson, nakapatay ng maraming kalaban. Gamit lang po ang buto galing dun sa hayop. Ordinaryo, pangkaraniwan, pero kapag ginamit ng Diyos, ito ay nakakapaghimala. Kaya mga kapatid, huwag mong mamaliitin ang pangkaraniwan. Yung pangkaraniwan sa buhay mo, blessing na agad yan. Tingnan niyo po ang mga pinili ng ating Panginoon, narinig natin sa Ebanghelyo. Mga mangingisda, ordinaryo. Hindi sila kilala, wala silang impluwensya, di naman sila nag-aral, wala silang diploma. Pero nung tinuruan sila ng ating Panginoon, nung sinugo sila ni Jesus, ano ang nagawa nila? Ano ang nangyari? Nakapangaral sila, napahayag nila ang mabuting balita. Marami po silang napagaling na mga taong may sakit. At napakarami nilang naibalik na ilapit sa Diyos. Paano nila nagawa yun? Hindi dahil napakagaling nila, kundi dahil kasama nila ang Diyos palagi. Kaya wag mo sasabihin na, Father, normal lang ako, simple lang akong tao. Father, wala naman akong talento. Father, maliit lang ako. Father, simple lang ang buhay namin. Kapatid, hindi hinahanap ng Diyos ang mga extraordinaryong tao. Ang hinahanap niya ay yung mga taong may ordinaryong puso, pero handa para sa Kanya. Kahit na ordinaryo ka, kapag dumaan ka sa kamay ng Diyos, kapag hinubog ka niya, magiging extraordinaryo ka. Amen? You may be extraordinary, but unless you are ready to follow God, you will be useless. Ang fake, kadalasan maganda pong tignan, pero hindi nagbibigay ng buhay yan. Tingnan niyo po sa grocery. Kung pagpipilian niyo po yung mga bata, ano ang mas gusto nila? Candy o prutas? Chichirya o gulay? Juice o tubig? Ano po ang kukunin ng bata? Saan siya unang pupunta? Siyempre, dun sa candy, dun sa junk food, dun po sa juice. Amen? Ang tanong bakit? Kasi hindi lang masarap, kundi mukha pang maganda at kaakit-akit. Pero mga kapatid, ito po ang totoo. Hindi dahil magandang tignan, magbibigay na ng sustansya yan. Amen? Pansinin niyo po, yung artificial, yung fake, yung instant, nakakasakit. Pero yung healthy, totoo, simple, yan ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya tayo nagkakasakit Kaya ang daming mga tao ngayon nagpapagamot nasa hospital. Kasi mali ang ating pinipili. Amen? Mas madalas pinipili natin yung mukhang wow, pero wala naman pala itong buhay. Amen? Minsan, naalala ko po, pag niyayaya akong mag-bless ng bahay, tapos sasabihin po
ng may-ari, "Father, pasensya ka na ha, maliit lang po ang bahay namin." Ang sagot ko naman po, "Wala pong problema, wag po kayo mag-alala. Hindi naman po ako kumakain ng bahay." Akala po nila, mas malaking bahay, mas magandang karanasan. Di po ba? Pero ito po ang palagi kong paalaala. Mas gusto ko na yung maliit na bahay, basta't ito ay masaya. Kesa naman dun sa malaki nga ang bahay nyo, pero nagiging boarding house lang ito. Aanuhin mo ang mansyon kung mag-isa ka lang naman nakatira. Di po ba? Mga kapatid, huwag kang mangarap ng ibang buhay na hindi ka nagpapasalamat sa buhay mo ngayon. Minsan, nangangarap tayo ng ibang buhay. At wala naman pong masama dyan. Magandang trabaho, maayos na bahay, mas komportableng buhay. Wala pong problema dyan. Pero bago ka mangarap ng ibang buhay, pasalamatan mo muna ang Diyos sa buhay na pinagkalob niya sa iyo ngayon. Amen? Kasi kapatid, the life that you have now is already a miracle. Amen? Nung pong nakaraang araw, ako po ay nagmisa sa isang patay. 28 years old. Dalaga, pagkaganda-ganda po, pero kasawiyang palad, na-stroke po siya. May future sana, pero wala na. Kaya bago mo sabihin, sana gumanda ang buhay ko, magpasalamat ka muna dahil humihinga ka pa. Amen? Minsan merong mga tao na nasa kanila na ang lahat, pero wala namang pag-ibig. May kakilala po akong ganyan. Sobrang yaman. Pero ang malungkot na kwento, yung mga anak niya, pinagdarasal siyang mamatay na. Grabe po, no? Sabi ng mga anak, naririnig ko, aanuhin pa ba niya yung pera? Pagkatanda-tanda na, bakit hindi pa namin paghati-hatian? Para naman magamit namin, para naman ma-enjoy namin. Mga kapatid, anong klaseng buhay yon? Kaya bago kayo maghanap ng kakaibang buhay, pasalamatan mo muna yung normal na buhay mo ngayon. Lalong-lalo na kung normal ang iyong pamilya. Dahil yan ang totoong kayamanan. Yan ang kapayapaan. Minsan, meron po mga ibang magulang nagdarasal. Sinasabi, "Lord, sana tumino yung anak ko." Pinagdadasal na magbago yung kanilang mga anak. Wala naman pong problema dyan. Pero, bago mo pagdasal, mag-iba yung anak mo. Pasalamat ka na ba na normal, ordinaryo ang anak mo? Ganyan talaga. Ang bata habang lumalaki, nagre-rebelde, gagawin niya yung kanyang gusto. Nag-i-explore siya eh. Misa pinapaalala ko po sa mga magulang yan. Kala mo naman ikaw, nung dalaga ka, hindi ka rin lumaban sa mga magulang mo. Kasi po isipin nyo, hindi lahat ng mga magulang biniyayaan ng normal na anak. May kakilala po akong isang nanay, special po yung kanyang anak. Minsan, bigla-bigla po, nagwawala na lang ito. Nung po minsan, kwento ng nanay, bumili po siya ng isang bagong TV worth 30,000 pesos. Yung bata po, biglang pumasok sa kwarto. Nagwala. Alam yung ginawa? Sinuntok yung TV. Sinira. Wala na. Nawala na lang yung 30,000. Di na po maibabalik. Masisisi mo ba yung bata? Hindi. Kaya kayo po, kapag umuwi kayo at makulit yung mga anak nyo, mga apo nyo, pasalamat kayo. Kasi yung kakulitan nila, tandayan na buhay sila, malakas sila, at normal yung bata. Kaya ako din po, hindi ako naiinis kapag sa loob ng simbahan, meron pong batang sumisigaw, naglalaro, makulit, malikot. Kasi tanda po na buhay ang ating pananampalataya. Buhay ang simbahan sa pamamagitan ng mga maliliit na batang ito. Amen? Minsan, meron din po mga misis. Iniiyakan nila ang kanilang mga asawa. Sinasabi nila, "Bakit ganyan yung napangasawa ko, Father?" Pero, sandali po. Bago kayo humingi ng ibang asawa, pasalamat na ba kayo sa Diyos na binigyan kayo ng asawa? Kasi meron po mga iba, hindi po normal ang sitwasyon nila. Yung mister, bedridden, habang yung misis, caregiver. Meron pong mister, may pera nga, pero babaero naman, sugarol, abusado. Kaya, kung kahit na boring yung asawa mo, kahit na hindi siya kasing gwapo ni Coco Martin, pero inuuwian ka, masipag siya, responsable siya. Kapatid, pasalamatan mo yan sa Diyos. Sino po sa tingin niyo ang mas matibay? Sino po sa tingin niyo ang mas matyaga? Ang mister o ang misis? Para po sa akin, mas matibay, mas matyaga yung mga lalaki, yung mga mister. Bakit? Matiisin. Bakit? Sino po madalas yung tumotopak? Sino po madalas
Yung nag-iiba yung ugali. Yung bigla na lang tumatahimik, bigla na lang nagwawala sa inyo. Yung mister, yung misis. Sino po? Bawal po ang sinungaling. Ha? Aminin niyo po. Minsan kayo mga misis, ang dami niyong toyo. Pero tingnan niyo na, ang tagal na, ilang taon, hindi kayo pinapabayaan hanggang ngayon ng inyong mga mister. Pinasalamatan niyo na po ba yan? Hindi ka pa nagpasalamat. Pasalamatan mo ang Panginoon dahil sa asawa mo. Kahit na pinagbibisitan mo siya, sinisagawan mo siya, minumura mo siya, hindi ka niya iniiwan hanggang ngayon. Hindi po ba blessing yan? Hindi po ba biyaya yan? Kahit na hindi ka perpekto, nandyan siya hanggang sa kamatayan. That is grace. Amen? My dear friends, tandaan niyo po ito. Thank God for the normal things in your life. Because the normal is God's gift to you. God chooses the normal. God loves the ordinary. At yung lakas mo, yung blessing mo, madalas nanggagaling. Hindi lang sa biglang himala, o hindi sa mga simpleng araw-araw. Di po ba? Kamukha po sa kanin, ordinaryo, araw-araw. Pero yan ang nagbibigay ng lakas sa ating mga katawan. Hindi po ba? Kaya bago ka maghanap ng kakaiba, tingnan mo muna kung ano yung binigay ng Diyos sa'yo ngayon. Magpasalamat ka. Kasi ang totoo, the ordinary becomes extraordinary because it comes from God. Mga kapatid, ang himala ng buhay, hindi lang makikita sa mga malalaking bagay, kung hindi palagi sa pangkaraniwan. Kaya sa banal na misang ito, pasalamatan po natin ang mga bagay na ordinaryo, purihin natin ang Diyos. Dahil diyan magmumula ang ating lakas, ang ating panibagong buhay. Mahalin mo ang mga ordinaryong biyaya na bigay ng Diyos. Pagpapalain ka pa niya ng mas marami at sobra-sobra. Amen? Amen. Tumayo po tayo. Pahayag po natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Ating sabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaisa ng lahat ng mga tao may mabuting kalooban, idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan ng sangkatauhan at ng mga taong mahal sa atin. Ang sagot natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika, ang tanging mag-anak ng Diyos sa lupa, nawa lagi siyang maging mabuting balita sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa mga turo ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ang mga obispo at lahat ng mga pinunong espiritual, nawa magtagumpay ang kanilang pagsisikap sa pagpapalago ng pagmamahalan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nakatalaga sa pagtataguyod ng katarungan at kapayapaan, nawa magtagumpay ang kanilang pagsisikap upang ang sangkatauhan ay mabuhay sa pagkakasundo, pagtutulungan at kasaganaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa kaloob mong banal na kasulatan sa pamamatnubay na dulot nito sa amin.
Bigyan niyo po kami ng biyayang isabuhay ang mensahe nito hanggang sa dulo ng aming buhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpakailanman. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtasan ng iyong ipagkaloob. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin na magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang inyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang kumpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kalibanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po tayo ngayon para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng ating mga kapatid na may sakit sa Diyos para bigyan sila ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming may karangal ang iyong pagpapalang sa aming binibigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago po natin hanapin ang kakaiba, ang extraordinaryo, magpasalamat muna po tayo sa ordinaryo, sa normal at pangkaraniwan na binibigay ng Diyos. Isang malungkot na kwento, marami sa atin, nagsisimba lang kapag may okasyon, kapag espesyal ang pagdiriwang. Tapos na ang Pasko, tapos na ang Nazareno, ang kapistahan ng Santo Niño, makikita mo mga simbahan, kakaunti na naman ang mga tao. Kailan darami ang mga tao muli? Sa Ash Wednesday. Yun lang ang hinahanap ng mga tao, abo. Kaya nga, pinag-uusapan namin mga pari, gawin na lang yata nating araw-araw Ash Wednesday para dumami yung mga tao. Ang hinahanap lang pala, abo. Di po ba? Pero ano talaga ang nais sa mga tao? Yung special. Di po ba? Pero kapatid, ano ang nagbibigay ng kakaiba, special, o extraordinaryong karanasan sa ating buhay? Yan ay ang grasya at biyaya ng Diyos. Kahit na sa iyong ordinaryo na karanasan, nandyan ang Diyos. Nandyan ang kanyang bendisyon. Nandyan ang kanyang biyaya. Pinasalamatan mo na ba? Maganda pong pagmunihan yan. Ano yung mga bagay na nirereklamo ko sa aking buhay? Inaayawan ko. Tingnan mo. Diyan ka tinatawag ng Diyos. Bigyan mo ng pansin. Dahil mula diyan, ang iyong pagpapala. There is blessing in the ordinary. Kaya para sumaya ka muli, bilangin mo ulit ang iyong mga blessings. Amen? Magsisimula po ang Bible Week. Pinapaalala po sa atin na ang salita ng Diyos ay ang ating buhay at gabay. Sana yung mga Biblia nyo, hindi lang po nangungulekta ng alikabok dyan sa inyong mga altar. Minsan, yan ang pangungutya ng ibang
mga kapatid natin sa pananampalataya, yung mga Christians, tayo mga Katoliko, hindi nagbabasa ng Biblia. Pero ang sagot po natin, kahit na hindi tayo nagbabasa ng Biblia, palagi naman tayong nakikinig sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay magsisimba araw-araw, for the next 3 years, matatapos niyo po ang Biblia. Tandaan niyo po yun. You may not read the Bible, and yet if you listen to the Word of God, and if you internalize God's Word, and if you allow God's Word to transform you, that is more important. Di po ba? Aanuhin mo yung basa ka nga ng basa, pero judgmental ka pa rin. Basa ka nga ng basa, pero minamaliit mo kapwa mo. Basa ka nga ng basa, pero napakasungit mo sa kapwa mo. So my dear friends, we are also challenged this following week, please, allow the Word of God to transform you. Allow the Word of God to strengthen you. Gusto niyo po bang maging special, extraordinary ang buhay niyo araw-araw? Sama niyo ang Diyos. At ano ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Ang Kanyang salita. Basta't nananatili ang salita ng Diyos sa iyong puso, magiging payapa ka, magiging masaya ka. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.